Konnichiwa. A day in my life, pasamatabang vlogger. Na-miss ko nga yung intro na to. So for today's video, hindi nga about sa pagtitinda yung vlog natin. Pero wag nga kayo mag-alala kasi bukas pa nga rin yung pwesto kahit aalis nga tayo. Pinuntahan ko na nga rin sa Ate Irish dito nga sa bahay nila at sasama nga din daw siya. For today's video nga ay pupunta nga tayo sa Pangasinan. Nakasakay na nga rin pala yung pamangkin ko dito sa XLT, natutulog nga siya, babe. At eto na nga, at paalis na nga rin kami, maliwanag na nga rin yan, nagpaalam na nga din ako kay nanay. Isasara nga rin pala yung pinto ng XLT kaya tinanggal ko nga rin yung bakal dyan at aakyat na nga rin ako. Ay talaga naman, makakalayo-layo tayo for today's video. Ilan nga lang rin pala kami aalis dito. At may kukunin nga lang din kami sa Pangasinan, uuwi nga rin kami after. Eto nga't mga biyahe nga kami at sinabi ko nga kay nanay, meron ba tayong mabibila ng pagkain? Ayun, ang babae, ginutom sa biyahe. Medyo malapit-lapit na rin para kami sa pupuntahan namin dito. Kaya nga huminto na nga kami sa palengke nila. Nandito nga kami sa palengke ng Santa Maria dito nga sa Pangasinan. Aba, yung boses ko, napapalaban talaga sa titilaok ng manok. Huminto na nga si tatay sa isang gilid at kami naman ay naglakad dito sa bakery. Bibili na nga rin daw si nanay ng tinapay at ako naman ang bibiling ko dito ay hopya. Isa nga sa favorite kong tinapay sa bakery is yung hopya nga talaga, babe. Kaya nga ayun, bumili nga ako ng hopya tapos bumili pa kami ng ibang tinapay. Para nga rin iuwi yun kila inang sa pupuntahan nga namin. Hindi na nga rin pala namin sinama si Katie bumaba at nandun nga sa sasakyan nakahilata. Kasama yan na rin naman doon si tatay kaya okay nga lang din yun. Ayun nga at finally tapos na kami bumili ng mga tinapay at andito na nga kami sa sasakyan. Malibi, sasakay pala kami dito. At ayun nga, fast forward, nandito na nga kami kila inang at sinulubong niya nga tayo. Abay, buti na lang talaga, nagpabango nga ako bago nga ako bumaba sa sasakyan. Abay, Diyos may barbar, kung hindi ako nagpabango, nakakahiya ka inang, baka sabihin ng asim ko, hoy, di. Dali ko pa kaya ako bago ako pumunta dito sa kanila. Bumaba na kami sa sasakyan, pero si KD hindi pa nga at sabi niya nga susunod nga daw siya. Ha? Babalik ka dito? Tara na, babalik. Ayun nga rin, pagdating namin dito ay may namitas nga ng talong at binigay nga yan kay nanay. Sarap nga din talaga yan at fresh na fresh talaga yan. Bagong harvest. Hindi na nga rin nagtagal ay bumaba rin si KD. O taray, hindi mo masasabing ang sama ng gising niya. Habang kami nga natayos dito ay maghahanap nga kami ng suha na pwedeng kunin. Kung kailan nga rin kami sumama wrong timing nga, bi. Kunti pa nga lang din kasi ang bunga ng suha ni inang. At yung iba nga talaga ay hindi pa nga hinog. Pagka kasi dati nagpupunta kami dito ay nakakapag-uwi nga kami ng 2 sakong suha. Dito nga ay tinawag na nga rin kami para nga kumain ng agahan. Umalis nga kami sa bahay before 6. At nakarating nga kami dito sa Pangasinan mga 8 na nga rin mahigit. Medyo mabilis nga rin yung biyahe namin at may mga shortcut nga dinadaanan ng Itay. Ang sarap nga rin pala ng inulam namin ngayon, niluto nga yan ni Inang. At ayan nga si Inang, 84 years old na nga rin siya, pero parang kasing lakas namin siya, babe. Thank you Inang sa pagluluto niyo ng pagkain namin, super sarap. Pagkain nga ng pagkain namin, hinanap ko agad yung balon-balunan. Abay, favorite ko naman kasi talaga yung atay balon-balunan, pero mas favorite ko yung balon-balunan. Dito nga sinasabi nga ni Inang na hindi nga daw siya nagigisa ng bawang at sibuyas. Itong kinakain namin, wala nga rin yung mantika, pero super sarap, babe. Hindi niya ginisa pero napakasarap talaga as in. Ay inutusan ko yung pamangkin ko, nakukunin nga yung bag ko sa labas at naiwan ko. Ay talaga naman ang sipag talaga utusan niyan, be, kahit nagsisilpon yan. Sakto nga rin na nandun yung tatay ko sa labas kaya nga binigay niya na nga rin kay KD na mali ata ng sabit. Gigit! Pare, thank you, pre. Kaya nga rin pala siya sumunod sa utos ko ay may kapalit nga rin yun. Ayan nga't bumili nga kami dito ng ice cream sa kapitbahay nila Ina. Talaga naman, sinasabi ko sa'yo KD, budol ka talaga. Ayun, kumakain na nga rin kaming 3 ng ice cream dito sa loob nga ng bahay. Cheers nga daw muna, babe, bago kumain. At dahil sobra nga ng isa yung nabiling ice cream, at nga't ibibigay ni KD kay Lolo Romy niya. Nasa labas nga kasi ng bahay si tatay at binigay niya pa nga rin doon. Lumabas pa siya, babe. Napakabait talaga ng batang yan. Diba? Tuwang-tuwa nga rin siya sa ice cream, babe. Halata naman, babe, oh. Tapos na nga rin pala siya kumain. At ayan nga, pogi pa nga rin siya, babe. Umalis nga si nanay saglit at ayan nga, dumating na nga, kumuha nga rin pala siya ng labong. Talaga naman, nagdakil ti labong. Huy, tama ba ako? Dating nga ni nanay sa bahay, sinumbong ko nga si KD. Wala, gusto ko lang paiyakin yung pamangkin ko. Sorry na.
ka na umiyak. It's a prank lang naman. Naawa na nga rin ako, tinabihan ko na at may luha-luha pa nga. Medyo masama siguro loob niya sa akin. Kasi ba naman, ba't ka ba nagkaroon ng tito na pamuisit? Pero kahit ganun pa man, KD, love na love kita. You know that? I know, you know that. Hoy! Sorry, Balong. I love you so much. You're so pogi. Nasupot na nga rin pala ni nanay dyan ang binigay sa kanyang talong. Pero yung iba nga dyan, nilaga niya at itatanghalian nga namin. Napakaingay na talaga ng manok, nakikipaglaban siya. Napakabait nga naman talaga ni KD. Pinagbubuksan niya pa nga rin ng iinumin si Ata Irish at binigay niya pa. Senior niya nga yung iniinom niya kay Ata Irish. Ako di kasi ako mahilig doon kaya hindi na nga rin ako nang hingi sa kanya. Sobrang init nga rin naman talaga ng mga araw na to. Kaya ayan nga, pinaliguan na nga rin si KD. Ligay sarap na sarap sa tubig. Ang lamig daw ng tubig, B. At dahil hindi pa nga rin kami uuwi, after lunch pa nga daw yung uwi namin. Kaya nga eto, matutulog nga muna kami dito na Ata Irish habang naghihintay. Medyo makalat nga rin din sa part niya at mga gamit nga namin yung nandun at kalat din ni KD. Pero bago nga rin kami umuwi, nilinis nga rin namin yun. Ayan nga, fresh from the bed si KD. Talaga naman pag sinanay ang nagpulbo dyan, magbumukhang ispasol talaga yan. Ito nga medyo nakaidlip-idlip na nga ako at nandyan pa nga rin talaga si KD, nagsiselfone pa rin siya. Tinatanong ko nga siya dyan kung nakatulog ba ako ang sabi niya naman oo daw. Pero antok pa rin talaga ako nung mga time na to. Ang init lang kasi talaga ng panahon ngayon. Pagbiyan niyo muna ako, tulog muna ako ha. At napakatabis naman talaga. Ang sarap ng ulam namin ngayong tanghalian. Bet na bet ko yung nilagang talong. Yan nga, nakain na nga kami at ang una kong kinuha dyan yung nilagang talong. Sinausaw na nga rin namin siya dyan sa may bagoong. At meron pa nga rin isang gulay dyan yung bulaklak ng kalabasa. Nilaga nga lang din yan at nilagyan ng kamatis. Talaga naman nagihimas. Ay no, naihimasin. Ang sarap nga naman talaga ng kain ko dyan. Aminin mo, nagugutom ka na rin, B. Ang target lock ko talaga dyan nilagang talong at nilagang bulaklak ng kalabasa. Sayang ba nga rin si Inang dyan, pero lamig na nga rin talaga yung kinuha ko at mas masarap nga kumain. Pagkatapos nga namin kumain, eto nga uuwi na nga rin sila. Sa pinan nga din ni tatay dyan yung pagpapatungan nga ng kulungan ng baboy. Nag-uwi nga din pala sila dyan ng manok at itik. At ganyan lang din nga pala yung nakuha naming suha, mga be, unti lang talaga siya. Ayan na nga yung biik, buhat na nga ni tatay at ipapasok niya na nga rin yan sa kulungan. Dalawa nga yung biik na kinuha namin dito sa Pangasinan, mga be. Ito ang kinukuha namin biik ay kay Nana Aliming nga yan at iuwi niya nga sa amin. Papalakihin pa nga rin niya. Mahilig nga rin kasi talaga mag-alaga si nanay ng mga ganyan. Sinakay na nga dito sa sasakyan yung biik, mga be. Good luck na lang talaga sa amin. Huwag sanang umulan at para hindi kami makulob dito. Kasi nga be, maandar na nga yung sasakyan, maantot pa rin. Ayaw nga rin pala umupo ni KD dito sa likod at tignan nyo nga naman takot na takot siya sa baboy. Bakit sa tita mo hindi ka natatakot? Tuy, hindi. Mga be, paalis na nga kami dito pero hindi pa rin talaga kinakaya ng flower ko yung amoy ng baboy. Diyos may marmar, wag na lang talaga kasi uulan at hindi ko na talaga alam yung gagawin namin pag umulan pa. Kulob na kulob kami dito. Nagpaalam na nga rin pala kami dyan kay Ina. At babalik na lang po kami dito next time. At share ko nga lang din sa inyo na kahit umalis nga ako, bukas pa nga rin yung pwesto namin at meron din naman tao doon. Kaya nga maraming salamat nga rin sa mga sumusuporta sa akin. Especially nga sa mga nasa pwesto. Dito nga ay bumabiyahe na nga kami pero parang lumalala talaga yung amoy, be. Ang hirap, tumatagos, parang nananapak. Biba naman kasi, nabuhi pa yung baboy. Gusto ko na lang talaga ilusot yung ulo ko sa bintana. Ang kaso nga lang hindi kasya. Aba, hindi ko na nga rin talaga kinaya. Pumunta na nga rin ako dito sa harap at si KD nga tulog na nga rin sa akin. Pero hanggang nandito nga sa harap at bumabiyahe kami, umaamoy-amoy pa rin talaga yung baboy. Abay, napasarap ata yung tulog ng pamangkin ko. Akala niya nasa sofa siya. Umalis nga rin pala kami sa Pangasinan, mga 1 na nga rin mahigit. Medyo mahaba-haba pa nga rin yung biyahe namin at masakit na nga rin talaga yung katawan ko. Nagising na nga rin si KD at eto nga, bumili nga kami dito ng Shulimig. Pinadaanan nga rin kasi kami bilihan ng palamig. Kaya nga ayun, bumili nga kami, mga be. At ayan na nga, fast forward, nandito na nga ako sa pwesto. Umuwi nga lang ako saglit sa bahay at dumiretso na nga rin ako dito sa pwesto. Hindi na nga rin din po ako nakapag-video ng maayos at hanggang dito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.